Kung ang anak mo ay nasa college na, dapat alam mo na hindi grades ang pinakadapat mong bantayan, kundi mindset. Alam mo bang maraming mga magulang, mas tutok sila sa grades. O anak, ano ang grades mo? Dean's list ka ba? May bagsak ka ba? Pero ang mas malaking tanong, may grit ba ang anak mo? May purpose ba siya? Marunong ba siyang bumangon? Kasi, ito yung totoo. Maraming pumapasa sa exam, pero bagsak sa attitude. Welcome na naman sa ating bagong pag-uusapang topic dito sa Positive Parenting Matters, kung saan hindi lang tayo nakafocus sa performance ng ating mga anak sa school, kundi pati ang paghubog ng kanilang karakter at mga pananaw sa buhay. Kung bago ka dito, please like and subscribe. At please i-share mo din ang video na to sa kapwa mo magulang. And also, wag mong kalimutan na pindutin ang notification bell para updated ka sa bawat parenting discussion natin. Dito sa Positive Parenting Matters, hindi lang tayo naghahabol sa academic performance. Dito, hindi lang tayo naghahabol ng diploma. Naghahanda rin tayo ng future adult. Ito yung 5 mindset na napakamahalaga na dapat hubugin sa ating mga anak. Lalo na kung sila ay papunta ng college o kaya nasa college life na. Una, growth mindset. Hindi naman kailangan maging perpekto. Kailangan lang maging pursigido. Ang growth mindset ay isang paniniwala, hindi ko pa kaya pero kaya kong matutunan. Pero yung mga perfectionism mentality, kapag hindi perfect, failure na ako. Ang isang perfectionist, takot na magkamali. Defensive, kapag napupuna. Minsan, nagpo-procrastinate dahil takot na hindi siya maging magaling. Pero ang isang taong may growth mindset, siya ay curious. Open siya sa mga feedback at nakikita niya at tinitingnan niya ang mga failure bilang isang training opportunity. Kaya ito yung tanong ko sa mga magulang. Kapag nagkamali ang anak mo, ano ang una mong reaksyon? Koreksyon ba kaagad o coaching? Kapag ang inyong bahay ay safe space to commit mistakes, ang bata ay nagiging risk taker for growth. Pangalawa, knowing their whys. Alam nyo bang maraming mga college students ang napapagod? Hindi dahil mahirap yung kanilang kurso, kundi dahil wala silang malinaw na dahilan. Kapag nawala kasi yung why, kahit na maliit na challenge, malaki ang impact. Kaya tulungan mo yung anak mo na mag-reflect. Bakit mo gustong makatapos? Para kanino itong pinaghihirapan mo? Anong klaseng tao ang gusto mong maging? Kapag malinaw ang long-term vision, ang short-term struggle ay nagkakaroon ng meaning. Tandaan natin na hindi lahat ng pagod ay burnout. Minsan, pagod lang na may direksyon. At ang mindset na gusto natin na itanim, pagod ako pero alam ko kung bakit. Pangatlo, grit over motivation. Motivation is emotional. Grit is commitment. Ang grit ay ang kakayahang magpatuloy kahit na hindi ka inspired. Tandaan na consistency beats intensity. Mas mahalaga pa ang 2 hours na study araw-araw kaysa yung 10 hours kapag may exam lang. Bilang magulang, turuan natin ang ating mga anak. Mag-set ng routine. Huwag umasa sa mood. Huwag i-romanticize ang struggle. Sabihin mo sa bata, hindi naman kailangan ganado ka araw-araw. Ang kailangan mo lang ay ang maging committed. Pang-apat, learning from failure. Alam mo, failure is feedback. Pero ito maraming mga estudyante, tinatago ang bagsak. Nagsisinungaling dahil takot. Ang iba, iniiwasan yung mga subject na mahihirap. Alam nyo bakit? Dahil natatakot sila sa reaksyon ng kanilang mga magulang. Kaya, ang tanong ay ito. Kapag bagsak ang anak mo, mas galit ka ba o mas curious? O eto, mas epektibong tanong na pwede mong gamitin sa anak mo. Ano ang hindi nag-work sa study habits mo? Anak, saan ka nahihirapan? Ano ang pwedeng baguhin? Ang tunay na resilience ay hindi pag-iwas sa sakit, kundi ang pag-intindi kung bakit nasaktan o nagkamali. Panglima, humility and teachability. Eto tandaan natin. College is a test of character. Alam nyo bang maraming mga matatalino ang hindi umabot dun sa potensyal? Alam nyo bakit? Dahil ayaw magpaturo. Ang isang teachable student ay marunong magtanong, marunong tumanggap ng correction, at hindi siya defensive. Alam nyo na ang pride ang tahimik na sumisira sa growth. Kaya sabihin mo to sa anak mo. Hindi kahinaan ang pag-amin na hindi mo alam. Mas kahinaan ang magpanggap na alam mo. Sa totoong buhay, ang may kababaang loob ang siya yung mabilis na umaangat. Ngayon, baliktarin natin.
bilang magulang? Pinapalaki mo ba siyang takot na magkamali? Pinapalaki mo ba siyang dependent sa papuri? Pinapalaki mo ba siyang mas protected sa mga discomfort? Kasi ang college ay rehearsal sa adulthood. At ang mindset na mahuhubog niya ngayon ay dadalhin niya sa trabaho, relasyon, at sa buhay. Remember this, that college life is not the finish line. It is only the training ground. At ang anak na may growth mindset, may malinaw na purpose, may grit, may resilience, at may kababaang loob. Yan yung batang hindi lang magtatapos, kundi isang batang magiging matatag sa totoong buhay. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo lang sa baba. Huwag kalimutan na i-like at i-share mo din ang video na to. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe and hit the notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating parenting topic.